parang nagluluminous dyan sa kanyang dahon dahil nga dito sa kanyang midrib. Good day sa inyong lahat, guys. So i-share ko ngayon itong mga begonias ko na masasabi kong nalagpasan naman nila ang mainit na panahon natin. Although hindi pa naman ganun talaga tapos ang mainit na panahon, mainit pa rin. Pero kasi dito sa amin ay 4 na araw ng umuulan sunod-sunod. So sa hapon bandang mga mga 2:30 ganun ay talagang kukulimlim na yan, and then ayan, ibabagsak na ang ulan. So talagang nakapag-ipon naman ako ng tubig ulan, and syempre masaya itong ating mga plants. Yan. So ito yung isang begonia ko na hindi ko alam yung ID nito, guys. Kaya lang sa akin talagang hindi makalabas yung niya, yung magandang dahon niya ba. Kasi dapat ito ay yan, yung mga ganyan niya, pink sana yan nagpipink. Kaya lang sa akin hindi siya makalabas kasi nga hindi siya nakaka-receive ng morning sun. Ayan, so kaya ganyan. Pero maganda, ang ganda ng nito, ng kanyang talaga kapag makalabas yung kanyang magandang dahon, kulay dyan sa kanyang dahon. So ito ay magwa 1 year na sa akin ngayong June. So ayan, napaka-lush niya. Marami na rin akong natanggal sa kanya dyan kasi nga nagkakaganyan yung kanyang dahon kasi nga sobrang init. Pero ito naman ay pinapasok ko dyan sa loob ng bahay sa hapon. Ayan, or before lunch. Yan, before 12 pinapasok ko na tong mga alam kong mga sobrang maselan. So ayan, at least ay buhay pa rin siya, and magwa 1 year na siya. Ayan, may mga bago pa siyang mga dahon dyan. And ito naman yung pinahingi sa akin ng seller ko na isang tangkay siya na walang ugat. So sinubukan ko siyang buhayin, and ito na nga siya ngayon. Pero talagang hindi siya kagandahan ngayon kasi nga sa init, sobrang ramdam niya yung init. And pinapasok ko din ito dyan sa loob, and ayan, nagkakaganyan pa rin siya. Yan yung mga ibang dahon niya. Kaya medyo manipis na siya ngayon kasi maraming nagkakaganito na dahon niya, nasusunog kahit pinapasok ko na dyan sa loob ng bahay. Kasi nga yung singaw naman kasi talagang mainit, ramdam nila. Yan. And parang manipis yung mga dahon niya ngayon kasi ito mas makapal to, mga dahon niya pag ganyang hapuin mo, makapal. Pero ito parang manipis siya ngayon. So at least ay buhay pa rin. So makakabawi naman to kapag medyo makalamig na ang panahon natin. Ito pa, itong parang hindi ko rin alam ang ID. So ito yung parang nagluluminous dyan sa kanyang dahon dahil nga dito sa kanyang midrib, yan, na kulay green. And tingnan nyo naman dun dito sa likod niya, ayan ang ganda. So yung mga dati niyang dahon nung naibigay ni ate sa akin to, kasi freebie lang to, pa-freebie niya sa akin nung binili ko yung nabili ko yung crystal hoop ko na Anthurium. So ito yung napili kong freebie. Ayan. So mga
bagong dahon na lahat ito. Ayan. So at least ay ano naman, napalitan naman yung mga nalagas na mga dahon niya. Ito yung pinakalites niyang dahon. Ayan. And ito pa yung isa, si Iron Cross. So ito ay mag 7 months na sa akin ngayong June. Ayan, so kahit yan lang ang dahon niya, kasi nga patatanggal ko na kahapon yung isa, tinanggal ko na yung isa kahapon dahil nanilaw na. So ito naman, ito na yung mga bago niyang dahon. Ito na yung mga naidahon niya simula nung nasa akin na siya. And ayan, no, malaki na yung na-flex ko sa inyo last time. And meron pang, ayan, meron ng kasunod pa dyan na isa, oh. Ayan. So moist pa naman to. So, hindi ko pa kailangan diligan. So talagang hindi ko sila hinahayaan talagang matuyuan ba ngayon, guys. Laging moist yung kanilang potting mix, lalo na itong ko kasi, itong ginamit kong potting mix ko ay more on to kasi, more on rice hull, pero and then meron siyang coco peat, pero konti lang yung coco peat, dapat mas marami yung nilagay kong coco peat dito sa ibabaw. Kaya lang wala na akong mabiling coco peat ngayon kasi ayan, gustong gusto ko yung maliit na dahon niya, na kahit maliit pa ay kita mo na yung kanyang design dyan sa kanyang dahon, ayan, diba, ang ganda. Ayan, so akala ko hindi ko mabubuhay ito at least ayan, naman na siya sa akin, magsi 7 months na siya sa akin. So masasabi kong nalagpasan talaga nila itong mainit na panahon natin. Ayan, so ito yung mga nag-thrive naman na begonias dito sa aking place, na diba talagang ito ay mahirap alagaan itong ating mga begonias, na marami na rin akong talagang mga collection ng begonias na deads, kasi nga talagang mali yung aking, ewan ko kung, hindi ko rin naman masasabing ganun ka okay yung aking pag-aalaga na sa kanila. Pero sa ngayon kasi naman ay ayan, nagtatribe pa rin naman sila sa akin. Ayan, na dati kasi yung aking pag-aalaga dito sa mga begonias ay hindi ko sila masyadong dinidiligan. Ayan, so mas gusto pala nila talaga na moist ang kanilang potting mix. So yun naman yung aking ginagawa sa kanila ngayon, na lalo pa at mainit na itong summer natin, mainit talaga. So yun naman yung ginagawa ko sa every 2 days ganyan, or depende kung kailangan na bang diligan, basta hindi ko sila hinahayaang madry ba yung kanilang soil. Eto na klase ng begonia, hindi ko pa masasabi talaga na magiging okay siya sa ngayon, kasi nga 3 to na dahon nung nabili ko. So ngayon yan, dadalawa na lang, and unti-unting parang yung yan, pumapangit yung mga dahon, kaya yan, ginugunting ko na lang, tinatanggal ko yung mga dry na part ng kanyang leaves. And meron siyang isang dahon dito, idadahon. Ayan, oh. So sana nga ay tumuloy yan. Yan, oh, yan. Sana ay tumuloy. Ayan, so makita nyo talagang basa yung kanyang potting mix ngayon. Kadidilig ko to kahapon. Ayan. And talagang
yung sabi ko na nga, pinapasok ko lahat ng mga begonias ko dyan sa loob ng bahay. Ayan. And then saka ko lang sila binabalik dito sa labas kapag sa hapon na. Ayan, mga 5:30 ganyan. Saka ko sila binabalik dito sa labas para lang hindi sila talagang masunog dito sa labas, kasi nga diba ayaw nila talaga ng yung naiinitan, ayan, na talagang hindi sila pwede sa direct sun. Ayan, kasi nga kahit kahit malilim dito sa area nila sa labas ay mainit pa rin, kaya talagang pinapasok ko sila. Eto, may mga naman siya, talagang nasusunog na dahon. Ayan parang ito. Ayan, sunog. Pero happy ako na meron na siyang nilabas na panibagong dito. Ayan panibagong tubo. Ayan. So, ibig sabihin, talagang na siya. Talagang nagtatribe naman siya. Kaya lang nga, madaling maglagas yung ibang dahon niya. Parang ito, meron na siyang mga brown na naman dyan sa gilid-gilid. Ayan. Pero, at least ay buhay pa rin siya. Na, ayan, nagkaroon pa nga siya ng bagong growth dyan. Ayan. Nakamukha niya si makulata, pero mas maganda kasi yung makulata, and syempre mas mahal yung ganun Ito ay pinahingi lang naman to sa akin ng ninang ko. Ito rin yung bigay din ng aking ninang to, guys, na variety ng begonia. Ayan, so talagang napakalaki ng mga dahon nito. Ayan, so ayan, buhay pa rin siya. So okay siya dito sa kanyang place. And ito yung anak niya na hiniwalay ko noon. Kaya lang yan medyo kumonte yung dahon niya, kasi yung dating lugar niya nga ay naiinitan. So dito nilipat ko siya. So okay siya dito kasi ayan, nakitaan ko siya ng mga bagong dahon. May mga sumulpot dyan na mga bagong dahon. Ayan, dalawa yung nakita ko. Ayan, dalawa. So sobrang laki nitong mga dahon nitong mother. Ayan, ang lago niya. Na marami na rin ako natanggal dito na mga ayan, nasunog. Pero ayan, napakalash pa rin niya kasi ang lalaki ng dahon niya talaga. So ayan, meron pa siyang panibago dyan ulit na dahon. And ito naman yung isa ring pinaka-old na begonia. Itong si eyelash. Ayan. So, okay pa rin siya. Okay pa rin naman. And ayan, normal na yan. May mga ganyan na makikita sa kanya. Sa kanila kasi ito ay old na rin naman na dahon niya. Okay lang naman kung yung old ang talagang bibigay na talaga. Ayan. Huwag lang yung mga bago. So, ayan, okay pa rin si eyelash. Kaya lang ayan ang alikabok ng kanyang mga dahon. And finally, itong dalawa. Ayan. Ito yung aking pinaka oldest na begonia. Ayan, na 2020 ko pa ito collection. So yung iba, yung mga mahaba, kasi naglege na yung ibang dahon niya. Ayan, so bumagsak na, ganyan niya na yung itsura. Pero yung mga bago ay ayan, tayong tayo sila.
Pero ito, naglegi lang naman, pero buhay pa rin naman sila. Ayan, buhay pa yung mga old niyang dahon. Naglegi nga lang, kaya nagdroopy. Ayan, nakalaylay na yung kanyang mga dahon. Ayan, pero buhay na buhay pa rin siya. And ayan, meron pa rin siyang bulaklak dyan. Ayan, so talagang matibay din to talaga na begonia. Ayan. And ito rin, itong aking silver na begonia. Ay, ayan, okay pa rin. Na syempre, hindi rin maiwasan talaga yung may mga ganyan sa kanyang dahon dahil sobrang init. Ayan, o. Ayan. Sunburn. Nasa sunburn din. Na kahit kamo naman hindi sila talaga nakalagay sa direct sun kasi talagang mamamatay to pag naka-direct sun sila. So ayan, talagang pinapasok ko silang lahat, itong mga begonias ko, sa loob ng bahay sa tanghali. Ayan. So ayan yung mga nabubuhay ko naman dito na mga varieties ng begonias. Yun nga lang, yung isa ang hindi ko pa masasabi talaga na magiging okay siya. Kasi nga yung candy stripe ko dati ay hindi rin siya nagtagal, namatay din, sayang. Ganda pa naman nun. So parang kagaya ni ano yun, yung isang pinakita ko kanina, eto na ayan, may stripe din siya sa dahon. So sana naman ito ay mag-thrive siya. Ayan. Kasi nga ayan, medyo paulan-ulan na rin naman na ang panahon. So sana ay mag-thrive siya. Ayan, sa akin. Kasi kailan lang naman to sa akin. Parang isang buwan pa lang sa akin to mahigit. Ayan. Pero the rest ay talagang masasabi kong nag-thrive naman sila dito sa aking munting hardin. Ayan. So ayan guys, ang aking na-share ngayong araw. And kung ngayon ka lang nakapag-tune in dito sa aking munting channel, please like and subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong i-upload. Thank you for watching. Always stay safe at God bless sa ating lahat. See you next time. Bye!